ito naman sa dinami-dami mong property ngayon, hindi ka pa tumitigil sa pagnanakaw. Matanda ka na pero hindi ka pa rin tumigil sa pagnanakaw. At Senador Lito Lapid, kinasuhan. Yumaman daw dahil sa pagnanakaw ayon dito kay Tito Kausin sa kanyang vlog. Marami na kasing kontrobersyal itong si Lito Lapid. Nakita natin at napanood nga natin doon sa vlog ni Bernadette Simbrano na napakalaki ng kanyang mansyon. Pero ayon nga kay Senador Lito Lapid, yun daw ang kanyang naipundar nung panahon na sikat siya sa pelikula. Dahil nga daw noon, na-inspire siya kasi nga nung panahon na yon, pinapaalis daw sila sa dati nilang tinitirhan dahil wala silang sariling lupa. Kaya ayon nga kay Senador, na tumatanggap daw siya na bayad ng talent fee niya na lupa lamang kung kaya't nagkaroon siya ng malawak na lupa. Pero ito ay pinabulaan na ni Tito Kausin sa kanyang vlog. Ayon sa kanya dahil daw sa pagnanakaw ni Senador Lito Lapid kung kaya't nagkaroon siya ng malawak na lupain at 2 mansyon at meron din daw siyang bahay sa Amerika. Nagtataka nga itong si Tito Kausin kung paano daw nangyari na mas mayaman pa itong si Lito Lapid na wala daw pinag-aralan kaysa dito kay Tito Kausin na isang civil engineer. Kaya narito guys, panoorin natin at kayo na ang humusga. Patungkol kay Lito Lapid. Talagang tinututukan ko ito at marami na naman ako na-discover patungkol sa kanyang mga gawain sa bilang opisyal. At hindi po ako naniniwala na yung kanyang kinita bilang artista ay sapat para mabili ang lahat ng kanyang kayamanan. No, sa nanaipon. Meron siyang 2 property sa sa United States, dollars 'yun. Tapos nakabili din siya sa iba't ibang bahay. Sa Purak lang marami siyang nabili, sa Pampanga lang marami siyang nabili. Doon lang sa Purak, 2 ata ang mansion niya diyan. So, ibig sabihin talagang mahilig sa lupa ito si Mr. Lito Lapid. So ngayon, kung ako tanungin mo, ang kanyang record na hindi ka talaga, sasabihin mo, hindi ka magtataka pag sinabi mo na si Lito Lapid ay numero 1 magnanakaw. Nung natalakayan natin ng isang araw, nauna tayo, tinalakay natin na binigyan din siya ng parte sa lupa diyan sa 106.4 hectares na kanyang nakuha na binigay na may pag-ari ng tinatawag na sisters daw o brothers ng mga Cruz na representa ng kanilang anak siguro o kapatid na si Roberto Pert Cruz na siyang nangungulo sa kumpanya na Victoria Tourism Park at siyang nagmamayari o namamahala ng 106.4 hectares. Actually, bago pa yung maliban pa sa 106.4 hectares sa Purak, Pampanga, may kinamkam din siya ng mga katabing lupa. Tapos ito para magkaroon siya ng protection, yung kanyang BFF na si Lito Lapid ang nagbibigay ng protection sa kanya. So dahil sa mga pagbibigay ng tulong ni Mr. Lito Lapid sa kanya ay talagang deserve naman ni Mr. Lito Lapid na mabigyan ng malaking mga lupa, no? At least kung mapansin mo 'yon, yung isa mga property niya pinagmamayabang niya, yung sa vlog ni Bernadette Simbrano ay lumalabas doon na may mansion siya, iba yung kulay puti ang mansion. Iba pa yung kaysa mansion niya sa Purak din na kulay tsokolate ang bahay na malalaki. So ibig sabihin talagang mahilig sa lupa at mga property ito si Mr. Lito Lapid. Yung pinalabas naman ni Bernadette Simbrano ay yung property niya na mayroon pa siyang modern na palayan. Ang palayan niya may combination pa ng mga tilapyahan at kung ano-ano pa. Tapos mukhang mga modern pa kanyang irrigation systems. Na kung ano man pagka-modern ng irrigation systems niya ay hindi niya ginamit na gagawing isa batas para magiging moderno ang irrigation systems ng mga magsasaka sa buong bansa. Hindi niya ginawa yan.
So anyway, ang kinikwento ko ngayon, may nabasa rin ako na nung nahuli yung kanyang asawa na si Marisa Tadeo uh, Lapid, nahuli ng United States of America sa pagbibitbit ng $40,000 na walang hindi malaman kung saan ang galing. Ang $40,000 po ay katumbas po ng 2 milyong piso. At nandoon pala sila kasi dalawa pala ang yung property nila doon sa United States of America. So ngayon saan ba kayo kumukuha ng pera na yan, Mr. Lapid? Hindi naman ako maniniwala na sa pagka-artista mo nanggaling yan. Hindi ko naniniwala na pag nanggaling yan sa yung mga pelikulang Valiente at pelikulang Leon Guerrero. Hindi po ako naniniwala. Malaki makinita mo ron. Actually nga, kaya ka pumasok sa politika kasi humina na yung kita sa politika, sa pelikula. Kaya pumasok ka sa politika, pareha lang kayo ng kaisipan ni Bong Revilla. Kaya yung mga naglalao sa pelikula, pumapasok sa politika. Yan po ang trending. Ganon din si Jinggoy Ejercito Estrada. Dahil wala ng kulay ang kanyang karera bilang bida-bida sa mga action movies, ay pumasok naman sa politika. So, ganun po kaya wag nyo na kaming lukuhin mga Pilipino. Na kunwari nanggaling sa kung saan-saan. So ngayon, ito naman, sa dinami-dami mong property ngayon, hindi ka pa tumitigil sa pagnanakaw. Matanda ka na pero hindi ka pa rin tumigil sa pagnanakaw. At believe naman ako sa iyo, hindi ka nga nakatapos ng ng high school ay ka naman, marami ka pang property kaysa sa akin. Biro mo, ako gumraduate ako na sa Mindanao State University scholar na bilang graduate ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Pareho kami ni Batang Maynila 2H na civil engineer. At license kami pareho. Ikaw, hindi ka nga eh. Tapos, hindi ko alam kung paano yumaman. Pag sinabi pa nga, knowing Miriam Santiago, turuan mo naman kami. Sinabi niya kay Janet Napoles, turuan mo naman ako kung paano yumaman. Biro mo si Miriam Santiago na napaka matalino ay nagtatanong pa kung paano yumaman. So, yan po ang ating pag-usapan sa ngayon, si Mr. Lito Lapid. At isa pa, ang aking isipapkan sa inyo, bilang patunay talagang magnanakaw, sa ikinasuhan siya sa fertilizer fund scam. At ang kanyang kaso ay binasura noon sa Sandigan Bayan sapagkat daw may nalabag ang kanyang karapatan sa mabilisang trial, ang kanyang right to speedy trial. So dinismiss naman ng Sandigan Bayan, kaya lang humabol ang ombudsman at binaliktad ng Supreme Court noong December 2019 at ibinalik ang kanyang kaso sa Supreme Court. So ang problema lang sa ating sistema ng katarungan sa ating mga korte, napakabagal tumakbo, ay mas makupad pa kaysa tinatawag na snail mail, o mas makupad pa kaysa yung taklobo pag lumakad. Nako, mas nauna pa nakarating yung taklobo. Para kang ang rabbit ay tigil, takbo. Yung mga kwento nung araw ng grade 1 pa, nung elementary pa kami ni J. Hansen sa Coronadal Central Elementary School. Ganun naman kwento ng buhay nung pagtamad ka, talaga maunahan ka nung kahit mabagal gumalaw, pero tuloy-tuloy. Yan ang kwento ng buhay. So ngayon, ito naman si Lito Lapid, hindi ko alam kung paano siya yumaman. Siguro naman kung may buhok ako, mas gwapo pa ako sa kanya. Kaya lang, aktor siya, magaling siya sa aktor, kaya sa kumita ako. No? Pero hindi ako naniniwala na yung kinita sa aktor ay sapat para yumaman siya, makabili siya maraming bahay, 2 sa Amerika, 5, ang bahay nga niya sa Amerika na tinabi ko na may kaso yung kanyang misis, ginamit pang pangpiyansa, $500,000. Magkano sa Philippine peso ang $500,000? So, kung ang $400,000 is 10 million, nasa 10 million, halos 12 million ang $500,000 na piyansa niya. Ang ginamit na pang piyansa sa kanyang kaso sa Amerika ay yung kanyang 2 bahay sa Amerika. Teka muna, bakit ka nakabahay doon sa Amerika? Sige nga, don't tell me na sabi mo nga nanggaling ka sa hirap eh. Kung nanggaling ka sa hirap, virtually, pag mag-compute tayo, pasok pera, pasok, labas, nagsimula ka sa zero. Pumasok ang pera mo, naging stuntman ka, labas ka kasi may mga binili-bili ka, pasok na naman, naging aktor ka,
tinuruan ka pa ni Jess Lapid Sr., tinuruan ka pa ni sino pag ibang mga ano mo na tumuturo sa'yo, tapos kumukuha ka ng guidance kay Fernando po, FPJ Sr., kwento mo kahit anong kahit anong galing mo na aktor, ang pinakamataas na kinita sa pelikula po, wala lang tatalo kay FPJ. Si FPJ, malinis na kinita niya sa pelikula ang kanyang pera. At sikreto yan na namimigay ng ayuda tuwing may sakuna, tuwing may baha. Sikreto lang, hindi nag-anunsyo, tag-ilang truck ang bitbit ng mga ayuda para sa mga biktima ng baha. Ni minsan hindi nag-anunsyo. Ito naman si Lito Lapid, paano ka mas mayaman ka pa kay Fernando po Jr.? Nako. Ngayon, ipaliwanag mo nga, dahil nga lumina yung pelikula mo at hindi na kumikita, plakna na, bagsak na sa takilya. Kaya noong 1992 ay pumasok ka sa pelikula, tumakbo ka muna vice-gobernador ng Pampanga at nanalo ka. At yung pagtakbo mo sa vice-gobernador, doon ka nag-aral. Parang ginawa mong eskwelahan ang provincial board ng Pampanga. At doon ka nag-aral kung paano kumikita yung mga politiko. So doon ka gumawa ng kunwaring artista. Doon naman ginamit mo pag-artista mo. Nakangiti ka na sa mga pelikula mo ay ikaw tagapagtanggol ng mga mahirap at naapi. Pero ikaw pala ay magnanakaw. Yan ang problema. So ngayon, nung natuto ka sa bilang vice-gobernador, tumakbo kang gobernador, tinalo mo si Bringyao. At nung nanalo ka sa noong 1995, ito na ngayon naging gobernador ka. Ito na ngayon, dito mo nakita ang pagkakataon kung gaano mo kinonvert sa bilyon na kinita mo ang lahar na pumutok kasi po yung Mount Pinatubo noong June 15, 1991. So para maalala nyo yung Mount Pinatubo, gusto kong ipakita sa inyo yung Mount Pinatubo. Ito, ipakita ko lang sa inyo just to prove to you na talagang historic itong Mount Pinatubo. Kung ang Mount Pinatubo maraming pinatay, ito naman ay gumawa kay Lito Lapid na isang bilyonaryo. O ito, yan, naalala mo yan ang picture ito, award-winning na litrato, kinuha yan ng Manila Bulletin na litratista o photographer, photojournalist na si Albert Garcia, kaibigan ko. So kapatid siya ni Boy Garcia na taga Manila Bulletin din. So tingnan nyo naman ang kuha ni Albert Garcia. Oh, ganda, galing pagkakuha. Oh, kita mo may hinahabol, may porpiera pa tayo nung araw, tawag yan, no? So yan ang pinatubo na yan. Yan nangyari ng June 15, 1991. So pero nung 1995 naging gobernador na si Lito Lapid, ay kumita siya kung tatanong ka magkano kinita, aba simple lang siguro sasabihin kung magkano kinita niya. So ayon naman sa aking nalalaman, kung magkano mag-estimate ka ng kinita niya sa isang taon, pwede po siyang kumita ng tinatawag kalahating bilyon. So 9 na taon siya naging gobernador, di sabihin mo 4 bilyon ang kinita ni Lito Lapid. Kaya tapos pumalit sa kanya nung tatapos siya ng 2004 sa bilang gobernador, ang pumalit sa kanya si kanyang anak na si Mark Lapid. Pinagtuloy ang kanilang yung corruption sa lahar. So 'yun po ang ginawa nila. So kung teka muna, paano ba ito? Na ano ako? Okay, so sa kinita nila ay doon sila bumili ng maraming mga kinita. So nang gobernador siya, ito ngayon, nag-level up si Leon Guerrero. Kung dati ang kanyang ginagawa ay kung dalawa na lang kalaban na tira niya, nilalagay niya ng kutsilyo ang kanyang baril, hinati yung isang bala, naging dalawa. So dalawang kalaban niya, napatay yung dalawa. So ganun kakatuso, na ganun kamanluloko. So ngayon, noong 1995, nakaibigan ko po ang isang broker na siyang nilalapitan ni Mr. and Mrs. Lito Lapid na si Marisa. Nilapitan nila, hindi ko nabanggitin ang pangalan. On the condition of anonymity, ay nangako ako sa kanya at gagamitin kong kwento niya. At siya pa nag-ahente. At saan siya bumili ng lupa, ng mansion? Doon sa loob ng PhilInvest 1. No?
andun yan sa Batasan Hills. Yung Philinvest 1 ay pinakasikat nung araw yan dyan sa area na yung banda, sa Commonwealth area. So bago ka pumasok ng Batasang Pambansa, yan, kaya bumili sa dyan at ang nangyari pa, tuso talaga. Alam mo na, yung kaibigan ko, naging kaibigan ko na broker, ay nawala. Nung nakilala na ni Mrs. Lapid at saka ni Lito Lapid, ang may-ari, ay dumirekta na sila. Hindi na nila kinausap yung kanilang broker. So direkta na sila nagbayad doon. So saan nila kinuha yung pera na 6 million na pinambayad nila? Ay di, siyempre pa, gobernador siya noon, kumita siya sa lahar. Biro mo naman, tanungin mo kung magkano kinita niya sa lahar. Sa estimate, nalaman na lamang natin nung nanalong gobernador noong 2007, si Father Ed Panlilio, na kung tawagin sa mga Kapampangan ay si Among Ed, ay napatunayan ni Among Ed na sa maliit na share o bahagi na kinikita ng probinsya sa kada truck, sa kada tipping ng truck, ay kumita pa ng 1 milyon, mahigit 1 milyon isang araw sa probinsya. Sa kinikita na yon, may binibigay pa na 40% sa municipality, sa bayan kung saan nakikita yung lahar. At sa mga barangay, binibigyan din. So despite that fact, napatunayan ni Father Ed, Among Ed Panlilio, yung 1 million mahigit kada araw na kinita. So sa isang taon, there are 365 days. So ibig sabihin, kung sundin lamang natin yung konserbatibo na kinita na aktual na pinatunayan ni Among Ed Panlilio bilang gobernador noong 2007 hanggang 2010 ay 1 million a day. So, ganun lang tayo. Ibig sabihin, 2 taon, 3 taon, ay bilyonaryo na si Lito Lapid sa